Ayan ang ating kabuuan ng yard natin, no? So, breeding, brooding, and growing stage po dito, no? Hanggat di pa natin naaayos yung kabila na lote ng tita ko. Magpapaalam tayo na magamit natin siya as ranging area. To sa tara sila. Ito lang yung kabila, oh. Ayan, oh. Papasok ka lang dito sa gate na to. Malawak pa po to. Siyempre, alisin natin yung mga aso natin dito kasi ito nangain na ng manok ng kapitbahay, nakakahiya po, no? So, kailangan to maibenta na. Ayan, malawak na po to. Plano natin lagyan dito ng malaking pabahay ng manok. Ito, tong area na to, no? Malaking kubo-kubo nila. Ando doon na rin na itlogan, pakainan, painuman. Tapos, ito ranging na nila. Buo yan, no? Papatanggal na natin to mga lumang breeding pen natin. Ito yung lumang breeding pen natin nung nagsisimula pa lang tayo, no? Ayan. So, tsaka na to. Pag naiayos na natin yung yard natin sa kabila dito. Ayan, oh. Pasok natin dito. Dito lang to. Ayan. Ang ating yard. O, di ba? Ang ganda ng location nung naiisip nating yard. Pero syempre, hingi muna tayo ng pahintulot sa tita natin, kapatid ni mama, no? Kay tita Jonah, para magamit natin yung kabila. Dahil kanya po yun, no? So, yun. So, ano pa yung mga gusto natin mangyari dito sa yard, no? Meron na tayong breeding pen, growing pen, meron na tayong simpleng incubation and brooding area, no? Plus, napabubungan na natin to. Ano pa kaya? No? So, may i-develop pa ako rito. At ito yun. No? Ito gusto ko kasi dito. Itong area na to. Yan. Papalagyan natin ng lamesa po yan. No? Yung custom made na lamesa. Hanggang dito sa edge ng pinto. No? Ayan. Yung hindi naman saktong-sakto. Medyo nakausog ng konti. No? Lamesa. Tapos custom made din na upuan, tapos cabinet na custom made din po dito, no? Na nakaharap dito sa atin para lagayan ng files natin, mga log, no? Para nalalaman natin meron na tayong log ng ilan ang papisa sa batch 8, 9, 10 for example, no? Ilan yung namatay, no? Ilan yung lalaki, ilan yung babae, no? Ilan yung naging breeders or layers natin para at least meron tayong log every batch, no? And ano yung mga gamot na binigay natin sa mga nagkakasakit, ilalag din po natin, no? And yung mga kita, deliveries, magkano yung sale natin ng per day, ayan po, no? Per week, per month, lahat po yan, ilalag po natin. So dito, lamesa, custom made, yung saktong-sakto sa akin pag nakaupo, no? Gusto ko po yun. Then upuan, tapos cabinet, yan, no? Ito mga tong ating feeds, ayan, no? Feeds, tools, at saka itong mga nakalagay dito sa cabinet, at saka itong mga to, lagayan ng feeds din po yan, eh, no? Ay ilalagay na po natin lahat sa sa ating storage room. Ayan, no? Ayan yung storage natin. Pinagawa ko rin po yan kasi sayang yung space. Naisip ko na bakit hindi takpan. Lagyan ng bubong. Ayun, no, pinalagyan natin ng bubong yan. Tara, pasukin natin. Dito na rin tayo. Ay, hindi pala natin mapapasok. Ayan po. Pinalagyan natin ng bubong. Tapos, pader. No? Kasi ito, pader po ng kapitbahay to. Na nagpagawa tayo ng sarili natin pader. Plano natin pong ipadiretso yan hanggang dito. Sa edge dito, no? Tapos lalagyan na ng pader ito para at least ito close na po to, no? Close na. Magiging tuyo na yan kasi ngayon nababasa, eh, oh, open siya. So nababasa, napupunta yung tubig dito sa yard natin. So ito ang isa sa priority natin pag nagkaroon na tayo ng pera ulit ngayong mga darating na bonuses natin. Papaayos na natin yan at ipapaayos natin yung laman nung storage natin, no? Ipapasalansan po na natin na maayos yan kasi diyan na po natin ilalagay ang ating mga stock, no? Feeds.
no? Stock natin ng feeds, vitamins, kung ano-ano pa, no? Tsaka diyan na rin natin ilalagay yung mga pakainan, painuman ng mga extras natin. Diyan na po, no? So, yun. Ang naiisip ko pang ano dito, table, upuan, cabinet, yung pader doon. And syempre, ito mahalaga din to, no? Yung wirings, papagawa natin kay Kagawad, yung mga pailaw natin dito. Dalawa dito sa magkabila na side. Dalawa rin po dyan. Tapos, isa dito sa gitna, yung malakas, no? Yung malakas. Yan. Kasi, nakadesign po to 4 layers, no? Na Rhode Island Red. So, kapag mailaw, lalo yan wala ng takip yung mga growing pen natin, lalagyan natin dyan yung mga layers natin pati dito no? Para kahit gabi, mangingitlog sila. Kaya, 24-hour ang pakain sa atin sa kanila. Pag nagkataon po. Para kahit madaling araw, kung sino yung gustong umitlog, no? Ayan. Para pagising natin na umaga, egg collection, lalagay muna natin dito sa mga tray. Tapos pagdating natin ng hapon galing trabaho, egg collection po ulit. And then, delivery na, no? So, meron tayo ditong whiteboard. Naka-ready na rin to, no? Seryoso tayo dito. Hindi yung basta-basta tayo na nagsimula ng wala tayong plano, wala tayong ginagawa para sa development ng brown egg business na ginagawa natin, no? So, dito ilalag natin yung mga orders natin and deliveries. Anong date, anong oras, ayan po, no? Ayan po, dito natin ilalagay. So, pwede na nating ilipat to. Naiisip ko na ilipat na dito kasi meron naman na tayong bubong. Hindi na mababasa. Dito, papalipat na natin yan, no? Dito sa tao natin pag tayo nagkapera na. Okay? So, yun ang nakikita ko mga development pa na gusto kong mangyari rito sa manukan natin, no? Okay? Table, custom made table at saka upuan. Yung sa storage natin para lahat ng mga feeds na stock natin, extra pakainan, painuman ng manok at saka kung ano-ano mga nakalagay dyan doon na lahat, no? Ang tapon. And then, yung electrical natin dito, mga pailaw, no? Kasi gusto ko manok natin ay 24-hour ang pakain. 24 hours sila mag-iitlog para hindi sayang yung time nila, no? Kasi they are designed for laying, no? Okay? So, yan lang po ang pagpapahingayin natin. Lalagyan natin ng tabing yan, bubong. Mga breeders natin kasi nakakaawa naman, stress na sila sa pagbe-breed. May stress pa sila, nagising sila magdamag, no? So, yun ang nakikita nating development, yung dalawa na yun. Ay, tatlo. Upuan, table, yung storage, tsaka yung pailaw natin. And, meron pa po. Kapag tayo ay kumikita na at unti-unti na nating nararamdaman yung ginhawa sa buhay, meaning sapat na yung ipon natin, sapat na yung pasok ng pera sa atin, magdadagdag po tayo ng breeding pen. So, saan? Dito ko po naiisipan. No? Taggalawa pa na ganyan, no? Dito, 1, 2. Tapos, 1, 2. Bahala si mama kung magalit siya dito sa area na to, no? Yan. Yun yung plan po natin, no? Magdadagdag pa tayo ng fly pen na taggalawa sa magkabilang side. And then, kung papayag nga si mama, pwede ko pang i-extend ito no? Ng 2 kwarto pa na ganyan sa magkabila, no? Para at least, yung yard natin ay makapag-hold ng at least 100 layers, no? Na capacity. Para at least naman, alam nyo na, may 3 tray tayo kada araw, no? Malaking bagay yung 3 tray kada araw pag naipon niya ng 1 linggo. Tapos maipon pa ng 1 buwan, malaki na po yan, no? So, sa 1 tray na may bebenta ko kada araw, no? Kung susumahin natin, kung i-times natin yan sa 1 buwan, mga more or less 15,000 kikitain natin sa 1 tray, no? How much more kapag 3 tray yung capacity ng yard natin, no? So, yun po ang mga plan natin dito.
Sana po pagpalain tayo ng Panginoon na maging successful din someday. Kasi nakakasawa at mahirap na maging mahirap, no? At gusto nating guminhawa sa mga paraan na gustong-gusto nating gawin. Lalo ito yung pagpaparami ng manok. Ito yun eh. Ito yung passion natin eh. Natutuwa ako kasi kapag nagbe-breed ako, tapos makikita mo yung sisiw, magsiselect ka, no? Yun po, no? Tuwan-tuwa ako sa ganung mga bagay. Pero ngayon, i-upgrade natin. Gagawin natin siyang brown egg business, no? So, sa mga gustong mag-inquire, PM nyo lang po ako sa Messenger, no? I-video call nyo ako kung may mga inquiries kayo. Ano ba yung mga gusto nyo ma-acquire dito sa yard natin. Pwede po, no? Pwede. And open naman po tayo. No, basta't may signal lang tayo, no? Kasi minsan sa school, sa trabaho, wala tayong signal, no? Mahina, no? So, tuwing hapon, ayan, hanggang gabi, pwede po tayo mag-entertain na mga mag-i-inquire dito sa yard natin kung ano yung mga may bebenta natin sa kanila, no? So, ayan ang mga future development na aantabayanan natin dito sa yard. Samahan nyo po ako hanggang huli. Supportan nyo po ako hanggang huli. Ang support ninyo po ay isa sa mga ingredients ko bilang isang backyard farmer, no? Patungo sa success, no? Kaya wala po ako dito kung wala po kayo. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong tumutulong sa atin personally. Papasalamat din ako sa tao na tumutulong sa akin virtually, no? At yun po, no? Yun lang po sa video ito. Peace sa ating lahat.